What's up mga kamay? It's 5:20 and oh, grabe. Buti lang may data ako kasi until now wala pa kami internet. Yung fiber, nai-report ko na yan. Actually, mga kamay, ano na yan? Pangatlo na yan na internet provider. Based sa assessment ko talagang sa una lang talagang magaling. Ngayon, sunod-sunod na naman ang dispalinghado. So, hindi ko na alam kung ano ba ang pinaka the best na na internet provider dito sa Pilipinas. So nagugulo na kami. Unang-una diyan na nagrereklamo may si Mrs. Syempre ako mamay kasi dito tayo na kumuha ng syempre pang-upload tsaka pagla-live stream dito tayo kumuha ng source of income, 'di ba? Sa sa internet. Pero aside from that mamay, nag-aantay din ako kasi meron yata maki-kick out sa ating live revenue update. So inaantay ko pa mami kasi ilang beses na ako nag-remind sa live stream na hindi ako mag-PPM. So responsibility ng mga challengers sa Team Pulibok na yung magabay sila sa rules tapos i-submit nila yung dapat nila i-submit. Tsaka mamay meron din tayong pag-uusapan regarding sa King and Queen ng Team Kubo to, si Kanuto TV tsaka si Step Official Vlog. So natin, kumbaga mag-review and revenue update tayo sa kanilang performance last January 2026. Titignan natin mamay kung maganda ba yung naging performance nila or kung naapektuhan ba sila dito sa pa-challenge. So let's see. Bibigyan ko kayo ng update para dun sa dalawa. At the same time mamay, lalabas muna ako kasi magigib ako ng tubig. Wala ng tubig kasi magsasayang ako. Hindi na ako nakuha ng tubig sa gripo kasi alam niya, mahirap na magkaroon ng amoeba. At maglulutod na ako. Anong si number 1 basher ko mamaya pa uwi na. Kailangan natin meron ako dyan stock. Pinadala sa akin ni nanay na ulam. So initin na lang tapos dagdagan ko na meron ko dito mixed veggies mga may. Gisa-gisa ko na lang tapos yun na. Kasi hindi naman nagkakanin si Mrs. Ako lang eh. So let's go. Papakita sa inyo yung pinagigiban ko mga kamay. Water bendo machine or vending machine dun sa kabilang street. Samahan ninyo mga kamay. Tapos discuss natin mamaya yung dapat natin pag-usapan. Tara let's labas na tayo. Tsaka nakapaglaban na ako mga kamay. Para matatambakan na naman kami ng labahin eh. Tsaka mainit ngayon. Tsaka gamitin natin si Cozy. Dito lang sa kabilang street tayo mag-igib. Alright. Nandiyan mga alaga kong puso mga kamay. Kanya silang tambay. Ito magtambay. Ay. Ang daming susi Hindi ko alam kung bukas na doon. Pag bukas, doon na tayo mag-igib sa sa may-ari mismo. Pag hindi sa vending machine. Tingnan natin. Malalaglag pa. Yeah. Dito na sa kabilang street. So nandito na tayo mga kamay. Bukas na si ate, dyan na tayo magigib sa kanya. At ito yung vending machine vending machine na kung saan ako nagkakarga. 24/7 yan kahit na madaling araw. Dyan ako nag-iigib talaga. Mas convenient para sa aming lahat pag once na ubusan ng tubig. At saka nag-voice over ako mga kamay kasi merong CPR dyan sa kapitbahay. Sikat pa naman. So yan. Yung mga kamay, dito tayo sa bahay. Hindi na ako nakapag-vlog doon. May CPR. Ang lakas ng sounds. Kaya yung pagpunta ko doon sa iliban mga kamay, na lang, voice over. Skapa, Rude. Nasaktuhan may sounds. Kasi bira lang ako pag napunta ko, wala naman sa sounds doon. Bira. Ngayon, ang lakas talaga. Pati ngayon na sa yung may-ari mismo ng yung nanay yata malakas daw. Syempre, nakigib lang tayo. So, hindi naman tayo taga ron dito kasi sa amin mga kamay. Tahimik dito, itong street na to. Pero nung dati kasi last month siguro, or 2 months ago, so may tumira dyan, mga kabataan. So, mahilig sa sounds. So, okay lang, at least hindi naman sila parang cruel. Malakas lang pa sounds pero hindi naman nag-away-away.
So yun, magsasaing muna ako kasi kailangan pagdating ni number 1 basher, nakasaing na, nakapagluto na. Tapos yun nga, i-discuss na natin yung kay Ganuto, kay Kangiti, tsaka kay Miss Cyril, kay Kadanggit pa lang tawag niya sa mga viewers So titingnan natin mga niya, yung update sa kanyang channel para ma-discuss sa inyo yung requirements para kay Danggit Girl. Yun mga may, andito tayo ngayon sa Kapitolyo. Magsi 6 o'clock na at yan, makita niyo likod. Yan ang high school ng Pedro Guevara. Ang daming estudyante diyan. So dito tayo magdi-discuss at like I said mga may, 6 o'clock na. May naantay ako mga may kasi siya ang bukod tangi na hindi nagpapasa. So hindi ko alam kung anong dahilan, pero sa atin kasi na-discuss na natin ng ilang beses, 'di ba? Na walang excuse unless otherwise talagang merong valid reason. So wala mamay. Tsaka yung iba siguro niyang kasamahan hindi rin siya sinabihan. Sabi ko nga 'di ba, laging paalalahanan yung mga kasamahan lalo pag kagrupo, may grupo-grupo 'di ba? So dapat banggitin ko nakapagpasa na para at least mayroong teamwork. Kaso lang wala So meron pa siyang 2 hours kasi 6 o'clock na ngayon. Antayin natin mamay. Kasi yung iba maaga talaga maaga nagpasa sa akin kanina doon ako napapasel hindi ko alam kung pagod ba or may ginawa. So hindi natin alam antayin lang natin may tsaka regarding pala kay Miss Cyril, kay Kadanggit. So 1,000 plus may higit ng 1.4 yata ang niya subscribers count. Ang niya, ang vlogs niya 3. So pag tinotal yung views doon nasa 12,000 na siya. 12,000 views. So pag kinompute natin yan by average, sabi natin 3 minutes, nasa 36,000 minutes na. Ang requirements po sa YT mga may sa YouTube is 240,000 minutes or 4,000 watch hour. So yung kay Danggit Girl is nasa 600 watch hour. Pero yan mga may napakalaki na nun kasi nag-umpisa pa lang siya. Ang hirap po maraming content creator ang content creator sa makaka-relate na mahirap po kunin yung watch hour. So kaya sabi ko nga sa inyo, bentahe talaga, advantage kay Kadanggit, kay Miss Cyril na may volume ng views, tapos suportado talaga sila ni Katuba. So kumbaga mabilis yan may siguro magbibilang tayo mga 1 week siguro mag-apply na yan. So hindi ko alam kasi may nag-comment to sa ko sa vlog na baka ako daw mag-apply. Antayin lang natin kung sino man ang gusto nila na pag-apply. Ako open naman ako sa ganyan So kaya pero nakabanggit ako sa live stream 'di ba na i-limit ko lang. So sa mga nandiyan lang na talagang kino-consider natin ng mga friendster. Mga tropa talaga na aliti mo. So yun. Tsaka oras ba? Baka nag-message si Mrs. Kasi alas 6 na kasi tapos na ako magsaing binilisan ko lang. Wala pa. So baka 6:30 yan mag-out. So isa pa sa nabanggit ko mamay. Dito tayo. Malawak kasi dito mamay, tsaka presko. Hindi na ako doon na lang ako nag-walking sa amin mamay. Kasi babiyahe pa tayo So doon na ako nag-iikot, nagba-basketball. So dito tayo sa likod mamay. Dito tayo magdi-discuss para iba naman nasa e-bike pa rin. Yung tungkol kay kay Kanuto tsaka kay Step. Yes. So siguro meron din nagabang dito sa atin kasi 'di ba yun talagang pinaka-content ko, mag-review at mag-check ng mga update sa kanila sa revenue na rin. May may lap. Pababa na daw si Mrs. So yun mamay, bibilisan ko lang. So marami nag-aabang kina Kanuto kay Step mamay regarding sa channel nila. So na-discuss ko naman from time to time sa siguro last month yata na-discuss ko rin. Pero di-discuss natin ngayon mamay yung January performance sila 2026. So titingnan natin kung okay pa ba or kung naapektuhan sila dahil di Supa Challenge kasi 'di ba yung volume ng viewers nandito sa sa Supa Challenge kasi syempre maraming sumusuporta
lalo sa doon sa mga challengers mamay, kasi part sila ng ng Team Kubuno to. So official man o hindi. So umpisa natin mamay kayo kay Kangiti. So mamay, makikita nyo dyan sa screen, mabilisan lang to. Si Step Official Vlog Kangiti ay meron na siyang 43.3k. So running to 44 na. Nakapag-vlog siya last January ng 38 na vlogs. So sa screen nyo po makikita ang details. So dun sa 38 na yun may nakakuha siya ng 423,600 na views. Tapos pag natin kinonvert natin yan sa estimated revenue based sa RPM na dinisign ko sa kanya, papalo po siya ng $847.20. Sa Philippine peso ang palitan ngayon may is nasa 59.03 yata. So pag kinonvert natin yun sa Philippine peso, ang gross po ni Kangiti is 50,010.22 pesos. So not bad mamay, kasi ang laki na po ito, lalo mamay na alam niyo na po na January is talagang bagsakang RPM, pero sa base kasi sa performance or sa channel ni Kangiti hindi naman sila tutulad sa amin na mababang RPM. Sila nandun na sa kumbaga nangalahati, pero hindi sobrang baba na tulad sa amin mamay. So si Kangiti mamay, nag-average po siya sa 38 vlogs ng 11,000 plus per vlog. Grabe, lupit talagang I think mamay hindi talaga sila apektado kasi pupunta sa sa mga challengers, tapos syempre panoorin, parang priority sina Step or si Kangiti mamay when it comes sa vlog. Next mamay, ito na syempre ang pinaka king ng Team Kubuno to, si Kanuto TV mamay, si Boss Pab o si Boss PB or BP pala, nagkabaliktad. So meron siyang 121k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya ng 50. So halos 2 vlogs sa DC Kanuto. Doon sa 50 na vlogs mamay, nakakuha siya ng 648,500 na views. Grabe, laki din kahit na At yung estimated revenue ni Kanuto mamay is pumapalo po ng 1,621 based dun sa RPM na dinisign natin. Kaya pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, it's around 95,702.99 pesos. Grabe, halos 6 digit ang gross niya ng Kanuto mamay. At nag-average po siya ng 12 point something na views kada vlog. So ibig sabihin mamay, yung dalawa is masasabi ko na hindi siya apektado sa pa-challenge. At the same time mamay, etong nakukuha nilang revenue sa kanilang channel is mostly sa vlog po. Wala po dyan pakulay, halos minimal lang po mamay. So ganyan po kalupit at ka-establish ang channel nung mag-asawa mamay, si Kanuto tsaka si Step Official Vlog. So magsusundo muna ako. Yan, tutugtugan na natin pagdating sa bahay. Yan mamay, habang inaantay ko si Mrs., malamang sa malamang mamay, pag hindi nagpasa pala yung yung nag-iisang hindi nagpasa at nag-live stream ako mamaya at na-upload ko to ng mas maaga or late, syempre maraming hindi papayag sigurado. Pero let's see mamay, kasi rules is rules. Hindi naman ako nagkulang sa napalala mamay. So pasensya na kung sa rules natin is meron talagang mag-ikaw. Pasensya na mamay kasi hindi siya nag-abide